Sa video call, sabay kaming kumaway sa taong nasa likod ko. Sa maliit naming bahay sa Tacloban, alas 12 ng gabi. Naka-video call ako sa pinsan kong si Jessa na nasa kabilang barangay. Nagkukwentuhan lang kami habang naririnig ko ang kalampag ng yero sa bubong at amoy ulan sa semento. Tapos bigla siyang ngumiti sa likod ko. Sabi ni Jessa, "Uy, sino yan?" Akala ko may dumaan lang sa likod ko papuntang kusina. Lumingon ako. Yung ilaw lang ng maliit na bombilya at yung kurtinang gumagalaw dahil sa hangin. Pero sa screen ng phone ko, may anino pa ring nakatayo sa likod ng upuan ko. Sabi ko kay Jessa, baka reflection lang. Pero hindi siya tumatawa. Nakatingin lang siya sa screen. Hindi reflection, sabi niya. Nakatayo siya, nakatingin sa phone mo. Biglang may narinig akong tunog ng kubyerto sa kusina kahit mag-isa lang ako sa bahay. Sa screen, gumalaw yung anino. Parang dahan-dahang yumuko papalapit sa likod ng ulo ko. Kinilabutan ako. Hindi na ako lumilingon. Tinitigan ko lang yung screen. Kita ko sa video call, isang payat na babae, mahaba ang buhok, basang-basa parang galing ulan. Nakatayo siya mismo sa likod ko. Mabagal siyang ngumiti sa kamera. Tapos dahan-dahan niyang tinaas ang kamay at kumaway kay Jessa. Napalingon ako agad. Walang tao, walang yapak. Tahimik ang bahay. Pero sa screen, nandun pa rin siya. Nakatayo sa likod ko. Sumigaw si Jessa. Biglang nag-glitch yung video call. Pagbalik ng signal, ako na lang ang nasa frame. Kinabukasan, sinabi ng kapitbahay na may babaeng nalunod sa ilog 2 linggo na ang nakaraan. Doon mismo sa likod ng bahay namin. Hanggang ngayon, hindi na ako nag-video call sa bahay na yon. Pero minsan kapag binubuksan ko yung lumang phone ko, may saved screenshot. Nasa screen ako at sa likod ko may nakatayo pa rin. Kung may nakita ka na rin sa likod ng video call mo, i-comment ang nakita ko. I-share mo ito bago pa may sumagot sa likod mo.